Hello mga ka-dears in Canada, welcome to Calgary. At ito nga guys, Wednesday na. Ilang araw na yung lumipas simula nung makabalik tayo galing sa maikling bakasyon natin sa US. At Wednesday ng tanghali nga ngayon dito. At nag-update tayo sa office para maasikaso yung mga nawala nating mga identification cards. Mahirap na rin kasi pag tumagal at na-pending at hindi pa natin na i-re-apply. So ayun nga, pero bago yun pupunta muna ako ng Ford Marlboro at idadaan natin tong si Corimao, itong ating SUV kasi sobrang delay na yung kanyang regular service. Papa-service muna natin tapos punta tayo sa pinakamalapit na registry. Meron naman dito sa amin mga 10 minutes away lang din dun kung manggagaling ka sa Ford. Kaya maaga pa naman at 5 o'clock naman nagsasara usually mga registry dito. So may time pa tayo. Ayun nga lang, kailangan na natin asikasuhin din yung ating mga cards kasi kagaya ng ating driver's license, meron lang tayong digital copy nasa cellphone natin. Pero wag naman sana mamaya ma-pull over tayo, parahin tayo ng police, hanapin sa atin yung card. At least mapapakita tayo na nag-reapply na tayo. Yung Alberta Health Card naman, sobrang importante nun kasi syempre pagka nagka-problema sa health natin, yun kasi yung unang-unang hinahanap sa emergency or saan mang hospital na pumunta tayo. O kahit yung family doctor natin kapag nagpa-check up tayo, importante yun. Kaya kailangan nating asikasuhin. So ayun nga guys, alis muna ako at update ko na lang kayo kung ano yung mga kaganapan natin ngayong Wednesday ng tanghali. So andito nga tayo sa Ford Marlboro dito sa dealership na malapit sa amin at dinala natin yung ating SUV para magawa yung kanyang regular service. Bali dyan na kasi ito bago pa kami magpunta ng US, so kababalik nga lang natin. At ito muna yung una natin inisikaso kasi mag-holiday na rin dito, lapit na yung Pasko. Tapos nito, siguro mga 1.5 hours lang yung sinabi nila sa akin. After nito pupunta tayo ng pinakamalapit na registry. Ayusin naman natin yung mga nawala nating ID gaya na Alberta Health tsaka yung ating driver's license. So ayun nga mga guys, habang nag-aantay tayo matapos yung service ni Corimao o yung ating SUV, dito muna tayo tatambay sa kanilang pantry o sa kanilang lounge. Ito kasi rin yung paboritong spot ko dito sa Ford pagka nagpapaservice ako. Nandito kasi yung ating paboritong comfort food, yung kape. Minsan kasi nakakadalawang tasa tayo ng kape dito sa pag-aantay ng matapos yung service. Pero okay lang, all goods naman yung kape nila kahit galing bendo machine. Nice. Kape pa rin yan. Blessing pa din yan. Kaya wala tayong problema doon. So ayun, 1.5 hours sana mabilis lang nila matapos. Pero feeling ko naman mabilis kasi wala akong nakikita ang ibang customer maliban sa akin. Kasi after nito pupunta pa tayo ng registry, sana umabot tayo. Asikasuhin ko kasi yung mga nawalang identification cards natin nung nag-Las Vegas tayo. Kung napanood yung mga previous vlog ko dun sa Las Vegas. Yung nga, nabiktima tayo ng pickpocket sa kasamaang palad. Tayo yung nasampulan. Medyo hassle nga lang kasi kailangan pa nating asikasuhin pagdating natin dito. Imbis na makakabawi tayo ng pahinga, kinakailangan pa nating gawin to. Pero thankful na rin kasi ganun lang yung nangyari sa atin. Hindi walang nangyari sa ating masama na alam nyo na pagsisisihan natin sa huli. Nga lang, mga physical cards lang naman yan, madali lang palitan. Mahalaga, safe tayo nakabalik dito sa Calgary. Yung mga credit cards, madali ko naman na asikaso yung the moment na salaka ko na nadukutan tayo. Nilak ko na agad siya dun sa apps natin sa phone. Yun, mga ganung bagay, madali yun gawin. Magagawa natin yun basta may internet tayo, may mga apps tayo. Pero itong Alberta Health at saka driver's license, ano yan, kailangan asikasuhin yan physically. Kailangan natin pumunta sa registry at doon natin ayusin. Yun yung gagawin natin ngayon. Pag naman na-apply yun, ano lang mga 1 week or 2 weeks, i-mail na sa'yo yung physical card o yung copy mo. Tapos yun na, okay na. Is that? He's almost finished. He just said he can use a couple air filters. The engine air filter is $42.50. Oh. And then the cabin air filter, that's the one when you're using your heat or AC.
there's a bit of labor attached to that in the amount of $40. So that filter is like $99. Did you want to change them or you want to hold off on them? Is that part of what I'm paying No, for? not on the. You have LMP, and it doesn't. Yeah. So how much I need to pay? If you wanted to go for it, it's like $150. Yeah. Sure. Yeah. Okay. I'll let them So know. we can do it one time. One eternity later. So dito lang tayo kukuha ng coffee nila sa vending machine. So tayo ng paborito natin, kape, decaf. So yan lang kasimple, tap to start. May selection dyan, pili tayo. Siyempre meron tayo dyang decaf. Tapos yung size, normally medium yan. Tapos enjoy now. Antayin lang natin siyang ma-brood. So ayun nga, puno na siya guys, saktong-sakto yung size na pinili natin, medium. So ayun nga mga guys, na-advise tayo ng service advisor natin na meron tayong dalawang filters na dapat i-purchase na hindi kasama dun sa regular na binabayaran natin kapag nagpapa-service tayo. 150, 100, almost 150 Canadian dollars. Okay na rin yun kasi naman hindi natin pagawa at tapos lumaki yung sira or magka-problema, mas malaki pa yung ating magagastos. So yung mga ganitong bagay, okay lang yan. Malit na diferensya lang naman yun. Ang iniiwasan natin, especially ngayong winter, is yung magkaroon ng malaking problema tapos syempre may mga sira na hindi covered ng binabayaran natin. Yun yung ayaw natin mangyari. Go pa rin tayo dyan. Go tayo doon. Walang problema. A few moments later. So guys, tapos na raw yung service ni Corimao at binayaran na rin natin yung parts na pinabibili sa atin. Na siya. So, bali 147 Canadian dollar to be exact. So, puntahan natin yung ating SUV. Baka sa labas nila pinaraan na. One eternity later. So ayun nga mga guys, andito na tayo sa loob ni Corimao at mainam naman at natapos nila dun sa 1.5 hours na binigay nila sa akin. Mainam din yun para makapunta na tayo sa registry at umabot tayo before closing time kasi almost 3 o'clock na. Para naman maasikaso na natin yung mga dapat natin ayusin at ma-enjoy natin yung paparating na holiday. So ayun, drive muna ako guys and see you later. So ayun nga, nakarating na tayo dito sa East Calgary Registry. Siguro less than 10 minutes lang layo nito magmula dun sa Ford dealership na pinagpa-servicean natin kanina mga guys. Sana umabot pa tayo. Mukhang aabot naman, maaga pa naman. Hindi ko lang alam kung pwede mag-video sa loob. Pero update ko na lang tayo guys kapag okay na lahat. Sa ngayon, pasok muna ako nang matapos ko na yung mga dapat kong ayusin. So pagpasok nga natin dito guys, kapag gusto nyong makapag-join na dun sa queue, meron diyang barcode. I-scan lang natin yan, tapos pwede na kayong mag-register para yung number nyo makapasok na dun sa queue. Kasi mukhang pila dito eh. Yan, check in. Please join our virtual queue. Yan. 2,000 years later. Ayun nga, thanks God at natapos na rin tayo sa loob ng registry at na-i-file na natin or na-i-reapply na natin yung mga dapat nating i-reapply ng mga cards gaya ng driver's license at Alberta Health Card. Yun nga lang, di tayo pinayagang makapag-video kasi bawal daw. So yun nga, sa driver's license, after natin ma-reapply, binigyan tayo nitong slip na to
Ito yung ating temporary driver's license habang wala pa yung ating physical card. So sabi nila sa akin 3 to 5 working days daw yung physical card bago ma-deliver sa ating address. Tapos sa Alberta Health naman, in-update lang nila yung file ko. So ganun din, antay din tayo ng 3 to 5 working days. Ganun lang siya kabilis mag-reapply. So napaka simple tsaka very straightforward yung application or yung re-application ng mga cards na nawala sa atin. So yun nga, peace of advice again mga guys. Pag magta-travel tayo sa mga crowded places, huwag na kayong pumari sa ginawa ko. Maging cautious na lang tayo, maging aware tayo sa mga paligid natin. Tapos yung mga mahalagang documents natin, mga travel documents, make sure na secured siya. Ayun, para pagbalik nyo sa mga lugar na pinanggalingan nyo, hindi na kayo ma-hassle kagaya ng nangyayari sa akin ngayon. Pero at least nakahinga na rin ako ng maluwag-luwag at makakapag-celebrate na rin tayo ng holiday na wala nang ganong iniisip. So yun nga, maraming salamat sa panonood ng video na to guys, at sana nakatulong kahit paano. See you to our next vlog. Bye! Happy holiday!